Pinayaman tayo ng Diyos, gumawa tayo ng mga kaloob na may kinalaman sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat dahil may ginawa sa atin ng Diyos. No? Pinayaman tayo. Kaya nga, yung usaping pagbibigay, yung usaping pagbibigay, may kinalaman po doon sa ating progreso eh. The more na ikaw ay pumoprogress, the more na inaasahan ng Diyos na lumalaki ang iyong ibinibigay sa Diyos. Kung natatandaan nyo dito po sa 1 Corinthians chapter 16, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Pablo. At ito may kinalaman doon sa pagbibigay. Sapagkat yung pagbibigay po ay isang handog ng pasasalamat natin sa Diyos. At ang sabi ay ganito. Ang sabi po doon sa verse 2, sa Tagalog ko po babasahin, at babasahin ko mamaya sa Ingles. Ang sabi, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng ambagan pagparian ko. So, pansinin po natin yon. Bawat isa, ang sinasabihan ko yung mga church member, bawat isa ay magbukod, magsimpan. Okay? Sa isang salita yan ay magsubi. Isineset aside mo na. Okay? You lay by in store. Okay? Yung store, ibig sabihin yung lalagyan, meron ka ng pinaglalagyan, pinaglalaanan. Okay? At ang sabi, yung iyong ibinubukod at isinisimpan, ang sabi po sa English ay ganito. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God. Ito po yung basihan. Paano mo gagawin ito? Pagbubukod, pagsisipan, ang sabi, as God has prospered you. Okay? Uli natin basahin na. Sabi po rito, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God had. Dapat ito past tense, Okay? Ang sabi doon, had, ano sabi doon? Had prospered him that there be no gathering when I come. So makikita natin yung pagbubukod at pagsisimpa na gagawin ng bawat isa. Ang pagbabasihan niya ay yung papaano siya pinagyaman, pinaunlad ng Panginoon. Kaya nga yung ating pong sacrifices para po sa Thanksgiving na ating pinagkakaloob dahil merong ginawa ang Diyos sa atin, dapat pagbabasayan natin yung ating pong binibigay na ito kung paano po tayo pinagpapala ng Panginoon. Alam mo, may example nga ako. Diba? Yung estudyante pa lang siya, bibigay siya 20 pesos. Pero nung matapos siya ng pag-aaral, nakapagtrabaho, 20 pesos po rin. Tapos, medyo okay siya, naging supervisor sa trabaho, 20 pesos pa rin. Naging manager na, 20 pesos pa rin. So, pinauunlad siya ng Panginoon, pero yung kanyang ipinagkakaloob para sa gawain ng Panginoon bilang kanyang pasasalamat sa Diyos, ay naiiwan. At hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon. Bagamat meron tayong binabasa ayon sa ating iginaginhawa, yung sa Tagalog po, ayon sa ating iginaginhawa, hindi po ibig sabihin niyan kung ang maginhawa sa atin ay magbigay ng 20, sapat na sa Panginoon. Yung pong iginiginhawa po doon ay yung kung paano ka,
pinaunlad ng Diyos sa iyong buhay.